means to mature and to deeper in relationship with God. Ibig sabihin, habang lumalago tayo, lumalago yung karunungan natin, dapat mas nakikilala natin na mayroong Panginoon. Mayroong Panginoon na nagmamahal, mayroong Panginoon na umiibig, mayroong Panginoon na nagkakaloob ng mga bagay na kailangan natin. At ganoon din yung mga bagay na hindi natin kailangan higit na ibinibigay niya sa atin. Napakahalaga po ng karunungan. Number 2 po is understanding, pag-unawa. Kung minsan po, di ba, kumikitin yung pang-unawa natin. Nagagalit. Diba? Bawat isa sa atin minsan naiirita ka, naiinis ka. Kumikitin po yung ating pang-unawa. Minsan kailangan natin magdasal at hilingin natin sa banal na Espiritu. Come, Holy Spirit. Bigyan mo po ako ng kaunawaan. Maunawaan ko po itong mga bagay na ito. Kaya mahalaga po sa atin na tayo ay hihingi sa banal na Espiritu para lumawak o humaba ang ating pangunawa. Lagi na po tayong dumalangin sa Kanya, Panginoon, pakalooban mo po ako ng kaunawaan. Maintindihan ko po ang mga bagay na ito. Pangatlo po is counsel or pagpapasya. Tamang pagpapasya. Dahil hindi po sa lahat ng oras ay tama yung ating mga desisyon. Naniniwala po ba kayo doon? Na hindi tama. May mga panahon na mali ang ating desisyon. May mga desisyon na bukso ng damdamin, di ba? Natatandaan po ninyo si Hari Herodes. Mababasa nyo sa Mateo 14:6-10. Ang kaarawan niya noon, sumayaw sa harapan niya yung anak ni Herodias, yung dalaga. Dahil sa kanyang tuwa at galak, is nakapagpasya siya. Sinabi niya doon sa dalaga na ano bang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo. O siyempre itong si dalaga, inudyukan siya ni Herodias na hingin mo ang ulo ni Juan. So sinabi na kay Herodes na ngayon din ibigay niyo sa amin sa isang pinggan ang ulo ni Juan. O dahil nakapagpasya na si Herodes, naririnig ng mga panauhin, ibig sabihin mali yung kanyang pagpapasya, inutusan niya yung mga tao niya na puntahan si Juan Bautista sa bilangguan at puggutan ng ulo at dalahin sa anak na dalaga ni Herodias. So, ibig sabihin, mali po yung kanyang desisyon doon. Hindi siya nag-isip. Basta na lang siya nag-desisyon na hindi niya inisip kung ano ba yung magiging epekto nun, ano ba yung magandang kalalabasan at ano yung pangit na kalalabasan niya kahit na siya ay hari. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-isip ng mahusay. Basta na lang siya nag-desisyon dahil nga sa bukso ng kanyang damdamin. Katulad natin, kunyari, bukso ng damdamin, galit na galit ka. Bigla mo na lang pinatay yung kapwa mo. Dahil sa bukso ng damdamin mo, tapos nagsisi ka. Wala ka nang magawa kasi napatay na. Kaya dapat din po